Magandang araw, mga ka-Ewards! Muli, ako ang inyong Kuya Ewards at sa episode na ito, isang napakahalagang paksa ang ating tatalakayin, isang bagay na mahalaga sa ating lahat. Habang tayo ay nagkakaedad, marami sa atin ang nagsisimulang mangamba sa unti-unting paghina ng ating memorya. Sino ba naman ang gustong makalimot sa mahalagang pangalan, petsa, o mga masasayang alaala? Di ba? Kaya ang ating matanglawin na katanungan ngayon ay ito. Ano ang mga dapat gawin para manatiling matalas ang memorya habang tumatanda? Ito ay isang usapin na hindi lang para sa ating mga senior citizens, kundi para sa bawat isa sa atin na nais magkaroon ng malusog at matalas na pag-iisip hanggang sa ating pagtanda. Ang ating memorya, mga ka-Ewards, ay parang isang napakayamang bawal. Ito ang naglalaman ng ating mga pinagdaanang karanasan, mga natutunang aral, at siyempre, ang mga pinakamahalagang alaala kasama ang ating mga mahal sa buhay. Isipin nyo na lang, ang bawat ngiti, bawat tagumpay, bawat aral na natutunan, lahat yan nakatago sa ating isipan. Ngunit tulad ng ibang bahagi ng ating katawan, ang ating utak at memorya ay nangangailangan din ng masusing pangangalaga upang manatiling matibay, malinaw, at alerto. Huwag nating hayaang unti-unting paglimot ang maging hadlang sa ating masaya at makabuluhang pamumuhay. Kaya naman, mga ka-Ewards, huwag na kayong mabahala. Dahil sa video na ito, bitbit ko ang mga kaalamang siyentipiko at praktikal na siguradong makakatulong sa inyo. Narito ang mga simpleng tips para mapanatili ang memorya. Ito ay mga hakbang na madaling isama sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Handa na ba kayong patalasin ang inyong mga alaala at palakasin ang inyong isipan? Kung gayon, samahan ninyo ako, mga ka-Ewards, at simulan na natin ang ating paglalakbay patungo sa mas matalas na memorya. Tara na! Una sa lahat, mga ka-Ewards, ang sikreto sa matalas na memorya ay maaring nagsisimula sa ating mga paa. Tama kayo, ang regular na pag-ehersisyo ay hindi lang pampalakas ng katawan, kundi pampatalas din ng isipan. Alam nyo ba, kapag tayo ay nag-ehersisyo, tulad ng mabilis na paglalakad, pagtakbo, pagsayaw, o kahit simpleng paghahalaman, pinapataas nito ang daloy ng dugo sa ating buong katawan, kasama na riyan ang ating utak. Ang mas magandang sirkulasyon ay nangangahulugan ng mas maraming oxygen at nutrisyon na nakakarating sa ating brain cells. Ito ay parang pagbibigay ng sariwang hangin at masustansyang pagkain sa ating mga manggagawang selula sa utak, para sila'y masigla at episyente sa kanilang trabaho. Ang benepisyong ito, mga ka-Ewards, ay direktang nakakatulong sa pagpapabuti ng ating memorya at iba pang cognitive functions. Isipin ninyo, ang ating utak ay parang isang hardin na kailangang diligin. Ang ehersisyo ang nagsisilbing pandilig para manatiling buhay na buhay ang ating mga alaala. May mga pag-aaral na nagpapakita, ang mga taong regular na nag-ehersisyo ay may mas mababang sansa na magkaroon ng memory problems pagtanda. Kaya't wag na magpagpatumpik-tumpik pa. Kahit 30 minuto lang kada araw, malaking tulong na yan. Simulan sa simpleng stretching, paglalakad sa umaga o pagsunod sa mga online workout videos. Ang mahalaga, igalaw ang katawan para gumana ng husto ang ating isipan. Sunod naman, mga ka-Ewards, ating silipin ang laman ng ating plato. Dahil you are what you eat, at totoo rin yan para sa kalusugan ng ating utak. Ang pagkain na masustansyang pagkain ay parang pagbibigay ng high-quality fuel sa ating isipan. Unahin natin ang mga prutas at gulay, lalo na yung makukulay. Mga berries tulad ng blueberries at strawberries, mga madahong gulay tulad ng spinach at kale, lahat yan ay puno ng antioxidants. Ang antioxidants, mga ka-Ewards, ay parang mga sundalo na lumalaban sa mga free radicals na sumisira sa ating brain cells. Kapag protektado ang ating brain cells, mas malusog ang ating memorya. Isama na rin ang mga broccoli, kamatis, at iba pang gulay na mayaman sa bitamina at mineral. Huwag din nating kalimutan ang mga isda, lalo na yung matataba tulad ng salmon, mackerel, tuna at sardinas. Ang mga ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids, partikular na ang DHA, na isang mahalagang building block ng ating utak. Parang semento at bakal yan sa pagbuo ng matibay na istruktura ng ating brain cells na mahalaga para sa mabilis na pag-iisip at matibay na memorya. Bukod sa isda, ang mga nuwes, buto tulad ng flax seeds at chia seeds, at olive oil ay maganda ring sources ng healthy fats at iba pang brain-boosting nutrients. Tandaan, ang balanseng dieta na may tamang kombinasyon ng lahat ng ito ang susi sa utak na matalas at handa sa anumang hamon ng pag-iisip.
Mga ka-Ewards, kung ang katawan natin ay kailangan ng ehersisyo, abay ganoon din ang ating utak. May kasabihan nga, use it or lose it, at napakatotoo niyan pagdating sa ating cognitive abilities, lalo na sa memorya. Ang patuloy na pag-aaral ng mga bagong bagay o simpleng pagbabasa ay parang pag-gym ng ating utak. Kapag tayo ay nagbabasa ng libro, dyaryo, o kahit mga artikulo online, pinapagana natin ang iba't ibang bahagi ng ating utak. Ang pag-aaral ng bagong skill, tulad ng bagong wika, pagtugtog ng instrumento, o kahit bagong recipe sa pagluluto, ay lumilikha ng mga bagong koneksyon sa pagitan ng ating mga brain cells na tinatawag na neural pathways. Para itong paggawa ng mga bagong kalsada sa ating isipan. Ang mga gawaing ito na humahamon sa ating pag-iisip ay hindi lamang nagpapatalas ng memorya, kundi nagpapabuti rin ng ating konsentrasyon, problem-solving skills, at cognitive flexibility. Isipin nyo, mga ka-Ewards, bawat bagong kaalaman na ating natututunan ay parang pagdadagdag ng lakas sa ating mental muscles. Subukan ninyong maglaro ng mga puzzle, sudoku, crossword, o kahit mga brain training apps. Ang mahalaga ay panatilihin nating aktibo at engaged ang ating utak. Huwag matakot sumubok ng bago. Ang bawat bagong hamon sa isip ay isang hakbang palayo sa paghina ng memorya. Kaya, ano pang hinihintay nyo? Buklat ng libro o simulan na yung bagong hobby. Napakahalaga rin, mga ka-Ewards, na bigyang pansin natin ang dalawang bagay na madalas nating napapabayaan, ang stress at ang ating tulog. Alam nyo ba na ang chronic stress o yung matagalang stress ay isa sa mga kalaban ng ating memorya? Kapag tayo ay stressed, naglalabas ang ating katawan ng hormone na tinatawag na cortisol. Sa kaunting halaga, okay lang yan. Pero kapag sobra-sobra at palagian, ang cortisol ay maaring makapinsala sa ating brain cells, lalo na sa hippocampus, ang bahagi ng utak na responsable sa ating memorya at pag-aaral. Kaya mahalagang humanap tayo ng paraan para i-manage ang stress. Pwedeng sa pamamagitan ng meditation, deep breathing exercises, pakikinig sa musikang nakaka-relax, o paglalaan ng oras sa mga hobby na nagpapasaya sa atin. Kasabay ng pag-iwas sa stress, mga ka-Ewards, ay ang pagkakaroon ng sapat at kalidad na tulog. Ang tulog ay hindi lang pahinga para sa katawan. Ito ay critical na panahon para sa ating utak. Habang tayo ay natutulog, ang ating utak ay abala sa pag-consolidate o pag-aayos at pag-iimbak ng mga alaala mula sa maghapon. Parang librariyan na inaayos ang mga libro sa tamang estante para madali nating mahanap kapag kailangan. Kung kulang tayo sa tulog, naantala ang prosesong ito at nahihirapan tayong makaalala ng mga bagong impormasyon. Kaya't sikapin nating makakuha ng 7 hanggang 8 oras na tulog gabi-gabi. Magkaroon ng regular na sleep schedule at iwasan ang mga distraction bago matulog. Ang mahimbing na tulog ay regalo sa ating memorya. At panghuli, mga ka-Ewards, ngunit hindi ibig sabihin ay di mahalaga, ay ang kapangyarihan ng pakikisalamuha. Ang pakikipag-socialize o pakikipagkwentuhan sa iba ay hindi lang pampalipas oras o pampasaya ng ating kalooban. Ito rin ay isang mabisang paraan para mapanatiling aktibo at matalas ang ating isipan. Kapag tayo ay nakikipag-usap, nakikinig, nagbabahagi ng ating mga saloobin, at tumatawa kasama ang mga kaibigan, pamilya, o kahit mga bagong kakilala, ang ating utak ay nagiging engaged. Para itong isang mental workout na nag-exercise sa ating communication skills, attention, at pati na rin sa ating memorya, habang inaalala natin ang mga kwento at impormasyon. Ang regular na social interaction, mga ka-Ewards, ay nakakatulong din para maiwasan ang social isolation at loneliness, na ayon sa mga pag-aaral ay maaring mag-contribute sa cognitive decline at mas mataas na risk ng dementia. Ang pagkakaroon ng matibay na social connections ay nagbibigay sa atin ng emotional support, nagpapababa ng stress, at nagpapataas ng ating overall well-being, na lahat ay may positibong epekto sa kalusugan ng ating utak. Kaya't huwag mag-atubiling tumawag sa isang kaibigan, sumali sa mga community groups, mag-volunteer, o simpleng makipagkwentuhan sa kapitbahay. Ang bawat koneksyon at bawat shared moment ay mahalaga para sa ating mental health at sa ating memorya. Ayan, mga ka-Ewards, 5 simpleng paraan para mapanatiling matalas ang ating memorya habang tayo ay tumatanda. Mula sa regular na pag-ehersisyo, pagkain ng masustansya, patuloy na pag-aaral, pamahala sa stress at sapat na tulog, hanggang sa pakikisalamuha sa iba. Lahat ng ito ay may malaking papel sa pangangalaga ng ating pinakamahalagang yaman, ang ating isipan.
Tandaan natin, ang mga ito ay hindi one-time fix, kundi mga lifestyle changes na kailangan nating isabuhay araw-araw. Ang pag-aalaga sa ating utak ay isang pangmatagalang commitment, pero sulit na sulit ang bawat effort. Huwag tayong panghinaan ng loob sa pagtanda. Ang paghina ng memorya ay hindi tiyak na kapalaran. Mayroon tayong magagawa. Sa pamamagitan ng mga kaalamang ito, binibigyan natin ang ating sarili ng kapangyarihan na labanan ang paglimot at yakapin ang bawat yugto ng ating buhay, nang may matalas na pag-iisip at masayang alaala. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin natin ngayon ay isang malaking pamumuhunan para sa ating kinabukasan. Kaya, simulan na natin ang pag-aalaga sa ating utak ngayon din. Kaya naman, mga ka-A-Words, sundin ang mga tips na ito para manatiling matalas ang iyong memorya kahit tumatanda na. Alagaan ang iyong utak, alagaan ang iyong sarili. Sana ay marami kayong natutunan sa ating episode ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, mag-subscribe sa ating A-Words channel para sa marami pang kaalamang kapaki-pakinabang. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kuya A-Words, laging handang magbahagi ng kaalaman. Ingat po tayong lahat.